revelasyon ni Zaldico, 50 million budget. O eto, i-ano natin, ipapakita ko sa inyo. Ayan na. O pakinggan natin itong sinabi ni ano dito, ni Zaldico. Tangina to si Sandro Marcos, kawatan din pala sabi niya. Hindi ako nagsabi, siya. Matapos idawit si Pangulong Marcos, ang anak naman niyang si House Majority Leader Sandro Marcos ang isinasangkot ngayon ni dating Congressman Zaldico sa issue ng budget insertions. Pag-akusa ni Ko, mahigit 50 billion pesos umano ang ipinasingit ng nakababatang Marcos. 50 billion, oh. Sita ka ng sita. Kay Pulong Duterte dun sa 50 billion, yung pala ikaw ang magnanakaw ng 50 billion. 50 billion insertion. Sabi ko nga nagpunta na sa Davao yung ICI, okay na wala, sabi daw wala daw nakita na irregularidad ang ICI dyan sa Ilocos Norte. Tapos may 50 billion na insertion. Hindi ito sabi-sabi may ebidensya. May ebidensya, Sandro, ikaw dininay mo lang tapos na, hindi pwede yun. Magpakita ka rin ng ebidensya na lahat ng mga proyekto at insertion na yan na flood control na tapos mo, ha. Tingnan mo, ha. Tainan nyo, mga magnanakaw kayo, pati lolo mo, pati tatay mo, pati ikaw. Walang hiya kayo, ha? Tapos sinasabi pa ni Amy Marcos, adik ka daw. Kailan ka magpapa-hair follicle test? Ang dami-dami mo pa naman buhok. Sa loob ng 3 taon, tinawag ito ni Congressman Marcos na bahagi ng destabilisasyon. May report si Tina Panganiban Perez. Hindi lang po ang Pangulo. Si Congressman Sandro Marcos. Si Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos naman ang idinawit sa panibagong video ni dating Congressman Zaldico. Mula 2023 hanggang 2025, nasa 50.9 billion pesos umano ang kabuang. Ayan, oh. Meron siyang listahan, Meron siyang nakalagay dito, Kong Sandro Marcos Alfard. Wow. Lintik, Yung pangkuha ng bayong-bayong malay-maletang pera, Alfard pa. Mamahalin, ibang klase, Ayan, nakalagay, Narito naman po ang listahan ng mga insertions ni Kong Marcos noong 2024. Insertions, Tingnan ninyo. Nagsasabi ng totoo si Zaldico rito na may insertion si Bongbong Marcos. Yung sinasabi niya na may 100 billion insertion si Bongbong Marcos. Doon sa sa GAA, sabi nila hindi totoo 'yan. Walang katotohanan 'yan. Gawa-gawa niya lang 'yan. Until chinek nila. Nasa GAA nga yung insertion na yun, nasa GAA. O ano sabi ni Ping Lacson? Gumawa siya ng istorya. Ang sabi ni Ping Lacson, totoo nga na may insertion. Pero walang napakinabangan si Pangulo dyan. Ang may kasalanan dyan si Bersamin, si Pangandaman at yung dalawang tanga na kumukubra noong bilyon-bilyon na pera. So, kinonfirm ni Ping Lacson yung sinasabi ni Zaldico na merong 100 billion insertion. So, totoo yung sinasabi ni Zaldico. Now, totoo ba itong sinasabi ni Zaldico na may bilyon-bilyon, 50 billion insertion? Ito si Sandro Marcos. Tingin ko totoo. Bakit? Ayan may listahan Tsaka yung sinabi niyang 100 billion insertion ng tatay niya, totoo So bakit ako magsisinungaling ngayon? Napatunayan nyo nga na totoo yung sinasabi ko. Sinasabi nyo nga lang na totoo na may insertion at merong corruption sa insertion na yan. Pero hindi nakatanggap ang presidente. So hindi siya damay dyan. Pero insertion niya yun. Papaanong hindi madadamay ang presidente sa insertion na siya ang nag-insert? 'Di ba? Amendment. O sabihin na natin amendment. Amendment ng presidente yun. Insertion ng presidente. Sabihin mo hindi nakinabang ang presidente. Pero isa lang ang katotohanan dito. Tama, totoo yung sinasabi ni Zaldico na merong 100 billion insertion. Ngayon, maniniwala kayo na may 50 billion insertion itong patay gutom na sa pera itong si Sandro Marcos. Antindi kabata-bata ni Sandro Marcos, pangalawang beses pa lang niya maging congressman. Unang beses pa lang niya naging congressman, kawatan na 2024 2025 lang yan naging pangalawang beses na congressman. Unang termino niya ano pa lang yan, neophyte.
congressman, putang ina, magnanakaw na. Isipin mo. Di umano Di umano, sabi ni Zaldico to. Naniniwala ba ako kay Zaldico? Palagay ko, kasi nga, totoo yung sinasabi niya may 100 billion si Bongbong eh. Kinumpirma yun ni Ping Lacson na totoo nga yun eh. Dinideny ni Pangandaman yun nun, pero napatunayan, totoo pala yun. So, sigurado, totoo din to na may 50 billion. Insertion itong si Sandro Marcos. Tapos anong sasabihin ni Sandro Marcos? Hindi ako naniniwala dyan. Huwag kayong maniwala dyan. Kriminal yan. Magnanakaw yan. Ganun ang problema eh. Kapag tinuturo na kayo, sisirain nyo yung kredibilidad ng tao, putang ina nyo, kaibigan nyo yan eh. Kasama nyo yan, kasapakat nyo yan, isa yan eh. Sa mga nagpa-impeach kay Inday Sara, tapos sasabihin nyo, bagong alas ng DDS. Tanga. Yung mga expose niya, ginagamit talaga ng DDS para lalong mapatunayan na mga magnanakaw ang pamilya ninyo. Pero ito si Zaldico, putsang ina, hindi natin sinasabi na hindi siya guilty. Hindi nga tayo naniniwala na wala siyang natanggap eh. Pero pwedeng wala siyang natanggap kasi siya rin yung contractor. Alam nga naman tatanggap na siya as contractor, tatanggap pa siya as congressman. Kung alimbawa ako, si Martin Romualdez at si Bongbong, meron ka ng komisyon sa kumpanya mo eh. Gusto mo pang mangumisyon dito? Huwag ka na mangumisyon dito, bayaan mo na to sa amin. So posible din yung sinasabi niya na doon sa bilyon-bilyon na diniliver niya sa pamilya na yan, wala siyang nakuha. Kasi may nakuha na siya dito sa kanyang mga kumpanya na inawardan ng mga kontrata na yan. Tanong, does it make him not guilty sa corruption? No. Pero it will make him least guilty. Least guilty. Pero hindi not guilty. Kalokohan yun. Hindi natin pwedeng ito si Zaldico pabayaan na lang dahil dito sa mga revelasyon niya. Maaring bumaba yung pananagutan niya, pero may pananagutan pa rin siya. So ayan total insertion sa loob ng 3 taon, mahigit 50 billion. Sa mga mga nagtatanggol kay Sandro Marcos at saka kay Bongbong Marcos, question, putang ina nyo, nabigyan ba kayo ng pera nito? Kasi kung hindi naman kayo nabigyan ng pera, ba't pinagtatanggol nyo itong mga kawatan na ito? Ba't pinagtatanggol nyo? May tama na kayo sa utak, na kayo, tingin na kayo sa albularyo. Ipinasingit ng nakababatang Marcos sa budget ayon kay Ko. Pinost pa ni Ko ang umano'y listahan ng insertions ni Congressman Sandro. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga. Nantindi mo naman, Sandro. Wala pa yung pera. Hindi pa nanganganak yung manok, binibilang mo na yung itlog. Walang iya, kantay mo naman muna yung perang dumating bago ka manghingi doon sa mga kontraktor. Putya, sobra sugapa mo naman. Ang liit-liit mo na tao. Gano'ng karaming pera kailangan mo? Gano'ng karaming sasakyan? Ano bang gusto nyo bilhin? Planeta? Ang ina ninyo, ba't kailangan nyo ng ganyang kalaking pera? May mga sakit ba kayo? May cancer ba kayo? Meron ba kayong pinagagamot? May mga anak na ba kayo sa nag-aaral na ng kolehiyo? Tangin ang babata nyo pa, lalaki na ng perang mga kinukuha nyo Hayop kayo talaga. Kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Bago pangalanan si Congressman Sandro, sinabi ni Ko sa una niyang video na may mga opisyal ng gobyerno na nagpaabot sa kanya ng utos na galing umano kay Pangulong Marcos na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 national budget. Sa bagong video ni Ko, sinabi ni Ko na direkta niyang nakausap si Pangulong Marcos kaugnay sa budget insertions. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin
na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Bago yan, sumulat daw si Ko kay Pangulong Marcos noong February 2020. Lagi naman natin sinasabi na sobrang imposible talaga na yung mga subordinates mo, yung nagdidesisyon for you. Especially, we're talking about projects and hundreds of billions of insertions. Kalokohan yun. Besides, ikaw yung pipirma eh. Ikaw yung final say whether good or go or no go itong budget na ito. Sinabi rin naman ni Toby Chanco na nagalit talaga ito eh. Maring yung kwento ni Toby Chanco is para ilihis lang kay Bongbong. Pero yun na yun, yung nagalit. Nagalit ito si Bongbong dahil itong dalawa lang kumikita. So, praning ito tingin ko kasi nga, sabi adik eh. Praning ito kasi feeling niya, ninanakawan siya, feeling niya yung dalawa lang kumikita. Kaya ako naglagay dyan dahil putsang ina nyo, gusto ko rin kumita. Hindi ako naniniwala si Pangandaman lang yun. Hindi ako naniniwala si Bersamin yan, tsaka yung dalawang Yusek. Oo. Ano ka nga, little president nga si Bersamin eh. So kung ano yung ginagawa ni Bersamin, it represents the president. So hindi mo pwedeng sabihin talaga si presidente dito, hindi damay dito o wala siyang kinalaman. Hindi ba nga, sa war on drugs ni Pangulong Duterte, dinadamay si Bongo dahil kanang kamay siya ni Pangulong Duterte. Dinadamay si Bato dahil siya ang chief of police. Kahit wala namang ebidensya pero dinadamay sila. Kasi nga yun yung logic nila. If we can apply that logic dito sa pagnanakaw na to sa budget, hindi pwede na si Bongbong Marcos walang kinalaman dito. Sobrang incompetent at tanga mo na kung kung papayag ka o totoong nangyari yan. Pero sabi nga nila, plausible deniability. Hindi talaga ako yung gagawa, kaya nga ako may mga tao eh. Sila yung gagawa para sa akin, para pwede kong i-deny. Pero kung matalino kang tao at nag-iisip ka talaga, yung mga ganitong scheme, alam mo na putsang gawain na nila itong mga ganito noon pa. 5. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Bukod sa 100 billion pesos na insertions, nagpadagdag pa raw ang Pangulo ng 50 billion pesos na halaga ng mga proyekto. Kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita na walang kabusugan, no? Walang kabusugan. Yan yung 2026 budget, mga bossing. Dagdagan pa. Ilalagay na sa NEP. Pero yun yung sinabi ni Bonoan nung nakaraan na wala na eh. Wala na tayong may dadagdag. Kasi itong NEP, naka-allocate talaga yan. Mahirap ilusot. Sabi niya, hindi, gawan nyo ng paraan. At naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Pati nga raw sa 2026 budget na tinatalakay ngayon ng Kongreso, may pinasisingit umanong proyekto ang Pangulo. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bonoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez. So yun ha. Meron na namang pinasok para sa 2026, 90 billion. Ngayon, may mga nanghihingi ng project kay Bonoan. Ang sabi ni Bonoan, wala na ako may bibigay. Kasi priority ko yung sinabi ng presidente na insertion.
Yun ang priority kong lagyan ng pondo. Yung mga hihingi sa akin na mga senador, congressman, na mga project para pagkapirahan nila, wala na. Kumbaga, putang ina, sinulo niya na. Wala nang ibang kikita, ako na lang. Wala nang ibang kikita, ako na lang. Oh, kasi nga may budget ang DPWH. May budget ang DPWH separate. Ngayon, dun sa budget ng DPWH, may lalapit na congressman, senador. O baka naman meron akong, ano dyan, kasi mag-election na. Baka naman meron akong, kasi yun yung sinabi ni, di ba, ni Bernardo. Baka naman meron ako dyan na pwedeng project na ganitong worth, baka naman pwede ponduhan mo. O dyan sa DPWH, baka meron akong pwedeng sakyan dyan na proyekto nyo na pending, na pwedeng pondohan. Yun yung pinagkakitaan nila. Binibigay yun ng district engineer, ng regional, binibigay yun ni Bunuan. May mga porsyento sila doon. May 1%, 2%, may mga ganun-ganun sila doon. Ngayon, pag merong congressman na lumapit kay Bunuan ngayon, 2026, para pondohan yung kailangan nila ng pera, sasabihin ni Bunuan, wala na. Hindi na ako pwedeng magbigay sa inyo kasi sinagad na ni Pangulo, kinuha niya na lahat. 90 billion worth na project yung kailangan kong ipasok sa kanya. Tangina. Ang ibig sabihin niya, sinasabi nito ni Zaldico na putya sugapa talaga. Sugapa talaga, marami kaming kawatan dito sa gobyerno pero gusto niya siya lang mag-isa. Ganun katindi ang itong istorya na to, inaano ko lang baga iniisa-isa ko lang yung istorya, binalagyan lang natin ng senaryo. Kasi baka sa iba hindi nila masyadong maintindihan tong pinag-uusapan dito tungkol dun sa budget. Ito yung pinaka madaling paraan para maipaliwanag yung sinasabi na kaya wala nang maibigay si Bunuan na proyekto. Halimbawa si Bunuan meron siyang 100 billion na budget. Yung 100 billion na budget na yun, nasagad. Kasi nga, 90 billion yung insertion ng presidente sa kanyang budget. So kung merong isang senador na lalapit sa kanya, baka meron ka pa dyan, wala na, tinodo na eh. Kinuha na lahat eh. Yun ang paliwanag doon. Pampahayag ang palasyo at si Bunuan sa mga bagong sinabi ni Ko. Sabi naman ni Congressman Sandro Marcos, mali at katahang isip ang mga sinabi ni Ko na anyay anyone can sit in front of a camera from abroad and spew lies. The statement from the newly crowned champion of DDS Cabal. Yun nga, sabi ko ito palang kabobohan na eh. Paano mo sasabihin na DDS champion ito? Kalaban namin to. Kalaban mortal ng mga DDS ito dahil sa ginawa niya kay Inday Sara. Shiminit. Paano naging DDS yan? Binabanatan niya si Pulong? DDS yan? Binabanatan niya si Baste? DDS yan? Binabanatan niya si Pangulong Duterte, si Inday Sara? DDS yan? Putang ina mo, Sandro Marcos, bobo ka talaga. Kung meron ditong prinsipe ng katangahan, ikaw yun. Kasi mas tanga yung tatay mo sa'yo eh. Pwede daw lahat umupo sa camera at magsabi na, Sir, pinatunayan na ni Ping Lacson na yung sinasabing insertion ng 100 billion ng tatay mo, totoo. Kaya maniniwala din kami na totoo yung sinasabing 50 billion insertion mo. Napakadali lang din sa isang magnanakaw na mag-deny. Kung madali sa isang tao na magsalita ng kasinungalingan sa camera, mas madali sa isang magnanakaw ang mag-deny. Tandaan mo, lahat ng kriminal, walang umamin dyan. Nahuli mo na't lahat, hindi pa rin aamin yan. Kaya hindi talaga namin ini-expect, Sandro Marcos, sa kasamaan ng ugali at pagnanakaw ng pamilya nyo, hindi talaga namin ini-expect na aamin ka. Pero may mga ebidensya eh. At yung ebidensya ang magsasabi whether totoong magnanakaw ka o hindi. Kabata-bata mo pa. Yun ang pagkakamali mo. Hindi mo masyadong minaster. Baka nagsisimula ka pa lang, maikli pa ang sungay mo sa pagnanakaw. Mas matagal nang nagnanakaw to sa'yo. Kaya mahihirapan ka rito. So ngayon, ang sinasabi mo, dahil ine-expose kayo ni Zaldico, DDS na siya. Hindi po. Dinoble cross nyo kasi. Tinarantado nyo kasi wala kasi kayong mga utang na loob. Mantakin nyo, inutusan nyo gumawa ng kasamaan para sa inyo. Tapos putang ina, ganito ang ginawa ninyo. Ginawa ninyong
ginawa ninyo, anong tawag dyan? Ginawa ninyo yung tao na parang hayop na tinutugis ninyo. Samantalang kasapakat ninyo ito. Walang hiya ka talaga, Sandro. Bagong kampyon ng mga DDS. Inakusahan din niya si Ko na bahagi ng destabilisasyon. Gusto raw ni Ko na pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon. Paano pabagsakin ka sa lukoy? Kakampi nyo nga yan eh. Kakampi nyo ito. Tao ito ng tsuhin mo, ng tatay mo. 3 taon itong appropriations chairman ng Kongreso. 3 taon yung pinakinabangan to. 3 taon nagdi-deliver sa inyo to. Paano destabilisasyon? Ang nagdi-destabilize ng gobyerno, kayong mga magnanakaw. Walang ibang destabilizer dito kundi kayo. Kasi maayos ang gobyerno. Iniwan ni Pangulong Duterte. Maayos sinira nyo. So kung meron ditong sumisira ng Pilipinas at ng pamahalaan, kayo yun mga magnanakaw, hindi yung mga nagagalit sa inyo. Hindi kayo ang may-ari ng Pilipinas. Hindi kayo hari, hindi kayo ang walang titulo ang Pilipinas na nakapangalan sa inyo. Kasi parang sinasabi nila, kami ang gobyerno, sinisiraan kami, therefore sinisiraan ng gobyerno. Tanga. Ikaw ay isa lamang kawal ng gobyerno at ang sinisiraan dito, ikaw lang, hindi ikaw ang Pilipinas. Pukin ang ina mo. Lagi mong tatandaan yan, Sandro Marcos, hindi kayo ang may-ari ng Pilipinas at ng buhay ng mga Pilipino. Kapag binabatikos kayo, kayo lang, hindi ang Pilipinas. Pag binatikos ang tatay mo lang, hindi ang Pilipinas. Presidente ng Pilipinas ang tatay mo, pero hindi siyang may-ari ng Pilipinas. Tao, kami, na mga Pilipino ang may-ari ng Pilipinas. Kami ang may-ari sa inyo. Kaya pag may gusto kaming gawin nyo, gawin nyo. Pag sinabi namin magpa-drug test kayo, dapat nagpapa-drug test kayo. Tang ina nyo. Para maabswelto sa kanyang mga krimen. At batay sa intel, nakipagkasundo na si Ko sa mga magbebenepisyo rito. Meron pa kayong intel na nalalaman? Alam nyo naman na wala si Zaldico sa Pilipinas, pumunta pa kayo sa bahay niya. Oh, di ba poor intelligence yan? So ibig sabihin yung intel nyo poor. So kung meron kang intel ngayon na nagsasabi na si Zaldico ay nakipagkasundo na sa mga Duterte. Poor intel yan. Nagpunta nga kayo sa kondo niya, nagpunta kayo sa bahay niya kahit alam nyong wala siya dun eh. So ganyan kasama ang intelligence nyo. Kasi paano kayo magkakaroon ng matinong intel? Putang ina, pati yung intel fund siguro binubulsa nyo. Hindi pa, yung intelligence funds pa naman, hindi nire-resibuhan yan. Kung yun ngang may resibo, kung yun ngang mayroong resulta na struktura, minamagic nyo yung pa kayang intel funds ninyo na walang resibo. Yung yung liquidation yan, certification lang. Oh, baka kaya wala kayong mga titunong intel. Kaya sabi ko kasi yung mga intel na sinasabi mo, walang utak yan. Pantanga yung intel na yan, sir. Walang gagong maniniwala si Zaldico DDS. Dahil pag tinanggal mo si Zaldico ng pantalon, kulay pula yung brief niyan. Loyalista yan, tanga. Yumaman nga yan dahil sa inyo eh. Tapos paano magiging DDS yan? Hindi nga nakinabang yan sa mga Duterte pagdating sa yung mga proyekto sa gobyerno. Hindi nga nakaporma yan sa mga Duterte. Sa inyo nga lang yan nakaporma. Ginawa nyo appropriations committee chairman tapos sisiraan nyo. Tanginan nyo, nilagay nyo sa posisyon. Wala naman palang reputasyon. Ba't nyo nilagay sa posisyon? O, kaya nyo sinisiraan yung reputasyon ng tao kasi tinuturo na kayo. O, mga magnanakaw daw kasi kayo. Dagdag ni Congressman Sandro, tinanggal si Ko bilang House Appropriations Committee Chairperson hindi dahil sa kapritsyo ng sinumang individual, kundi dahil sa kanyang kasakiman at korupsyon. Panawagan ng mababata sa publiko. Kasakiman at korupsyon. So tinanggal nyo siya noon dahil sa kasakiman at korupsyon. O ba't di nyo kinasuhan? Ang tagal na nun ah. Diba? Ang tagal na nun. Nung tinanggal nyo siya bilang Appropriations Committee Chairman, o bakit hindi nyo siya sinampahan ng kaso nun? Ina nyo huli. Wag kami. Sandro, bata ka pa. O, yung mga ganyang style. Kung sino man PR person mo gumawa nito, putang ina, sisantayin mo na. Magpabudol kay Zaldico. Sabi naman ni Navotas City Representative Toby Tiangco, nalaman ni Pangulong Marcos ang tungkol sa insertion sa 2025 national budget kaya pinigilan niya ang mga pondong na flag ng ehekutibo na kaduda-duda.
Nasa 80 bilyong piso araw ang hindi na-release sa national budget kasunod ng deliberasyon ng Bicameral Conference Committee. Alam niya yung mga insertions kasi di ba yun ang naging role ko nung Marso eh. Kasi nung January, di ba pinahold lahat. So yung Senate, binigay nila yung listahan nila within 3 days. Yung House, 3 buwan na hindi binibigay. So yun yung naging role ko nung January, pag-aralan. And as of July... Wala. Magkano lang yung binito eh? Magkano yung insertion? Ang daming ginawang kabulastugan ng amo mo. Meron pa nga yung sa PhilHealth eh. Sabi, sosoli yung 60 billion. Wala pa hanggang ngayon. Tumigil ka na, Toby Chanko. Alam na namin ng alam na rin namin ng karakas mo. Ang karakas mo lang dito, iiwas. Parang ka rin si Ping Lacson. Iiwas kay Bongbong, pero sisihin si Romualdez at saka si Zaldico. Pero sabi ko nga sa inyo, si Romualdez, kapag kayan, nadamay na dito, wala na yan. Hindi na kayang pigilan yan. Papunta na talaga sa Malacanang yan. Oh, di ba? Okay ba? Oh, yan. Kita-kita tayo ulit mga bossing ha. I-like, i-share ninyo itong ating content para makarating sa lahat ng mga Pilipino. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kita-kits sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong